243 billion pesos ang inilagak sa unprogrammed appropriations sa panukalang national budget para sa 2026. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, maraming ahensya at politiko ang nagpahabol ng mga proyekto sa Bicameral Conference Committee. Paano matitiyak na lehitimo yan ay hindi magagamit sa anomalya? May unang balita si Mav Gonzalez. Sa kasagsagan ng diskusyon ng BICAM, ilang beses pinuna ng ilang mambabatas ang unprogrammed appropriations o mga proyektong wala pang tukoy na pagkukunan ng pondo at maaaring pondohan kung may sobrang kita o foreign loans na makuha ang bansa. Nagagamit daw kasi ito sa anomalya, gaya ng flood control projects. Mr. Chair, Yes. akala ko ba, Mr. Chair, wala na tayong unprogrammed this year. Bakit lumalabas na naman ito? Ito ay naging issue last year. Pero sagot ni Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian, ang Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs o SAGIP ang pinagmumula noon ng mga anomalya. Noong 2024, meron pong allocation na 225 billion pesos. In 2025, 160 billion pesos. At dito ho kinuha yung mga flood control projects. Dahil po dyan sa kontrobersiya, tinanggal na ho natin yung Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs sa GIP. Ang natira na lang aniya sa unprogrammed appropriations ay targeted accounts na meron talagang paggagamitan gaya ng AFP Modernization Program. Siniguro rin ni Gatchalian na hindi magagamit sa anomalya ang pondo. Lahat ito ay meron pong targeted program. At bawat programa na yan, meron din po yung mga guidelines and rules. No? So, hindi ho yan pwedeng i-divert sa flood control o sa iba pang mga programa. Sa huli, 243 billion pesos ang inilagak sa unprogrammed appropriations. Samantala, ayon kay Gatchalian, marami pa ring ahensya at mga politiko na nagpapahabol ng proyekto maski noong BICAM. Iba-ibang proyekto pero lehitimo naman gaya ng school buildings. Ayoko na sabihin, no? But meron din. Nakakuha ko maraming text. Legitimate to, ah. Wala tong ghost project o wala tong flood control o wala. Mga legitimate to. Pero ang aking punto sa kanila, hindi na natin pwedeng gawin yan sa BICAM. Dapat kausapin yung inyong RDC, kausapin kung DepEd yan, kausapin yung DepEd at dumaan tayo sa proseso. Sa December 28, babalik ang Kongreso para pirmahan ang enrolled bill ng 2026 national budget bago ito ipadala sa Pangulo. Tiwala si Gatchalian na walang i-veto ang Pangulo dahil coordinated aniya ito sa ehekutibo. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News.